Sa lahat-lahat ng cruiser bike, ito na ata yung masasabi mong kahit papano unique and it's under 1000cc only. And I would say that this is not your regular cruiser bike. Meron siyang touch ng exotic and also performance. So my dear friends, nasa harapan niyo po, the new QJ Motor SRV 600 V4. So one of the most exciting part is the engine. So let me explain how V4 actually works. It's still in a V shape or V configuration engine, but instead of twin cylinder, it has 4. And usually makikita mo to sa Ducati Panigale V4 at saka yung cruiser ng Ducati na Diavo. At saka wala pa ako nakikitang V4 na less than 1000cc. So far, ito pa lang. Kaya amazed ako. Sagot sa katanungan bakit ginagawang V4 ang V-twin, sa kadahilanan para ma-increase ang performance ng engine. Ang size 561cc, naka-dual overhead cam po siya, liquid-cooled with a 6-speed manual. Belt-driven din siya. Meron tayong exhaust dito sa kanan, meron din po tayo sa kaliwa. Ang kanyang power hindi papahuli. Meron siyang 68 horses at 10,000 RPM, 54 Newton meters of torque at 8,000 RPM. At saka kung particular ka sa top speed, kaya niyang humato ng 180 km per hour. At saka dito ako bilib sa mga Chinese fuel injected kasi sa kanyang 16.5 liters na fuel tank, meron siyang 36 to 45 kilometers per liter. Isipin mo yun, mga ganitong styling na motorsiklo, pwede pa rin tumapat sa mga scooter. Ito yung motorsiklo talaga na masasabi mong nakabalance kasi nga yung performance at saka yung exoticness niya, tinatapatan din ng goods na fuel economy sa looks at saka sa kanyang design. Para sa akin, 5 out of 5. Bakit hindi? Kung a little bit of old school ka, ma-appreciate mo to, and it's also having a modern touch. Usually kasi kapag cruiser motorcycles, hindi na na-appreciate ng mga kabataan because of its old school and unapologetic looks. Pero ito, a little bit of modern. It looks like it is straight from 1940s tapos heavily modified pagdating sa redesigning. Ang kanyang headlight, hindi siya yung tipong typical na bilog na makikita mo. Usually, meron siyang tatlong LED projector lamp. At saka para sa akin, maangas yung dating talaga pag ganito. Ang kanyang turn signals, panalo din, naka-LED. At saka ito yung nagustuhan ko sa may likuran kasi napakalinis. Kung titignan nyo dito, kung saan na ikabit yung kanyang taillight, dito banda. So, pagdating dito, tail tidy talaga siya. Kung saan nakaposisyon yung kanyang turn lights, meron din siyang reflector. At saka marahil pinag-isipan talaga ng maigi ang kanyang design. At saka ganito yung mga nakikita kong styling nowadays, yung tipong nilalagyan ng proper design tapos may practicality. Ang kanyang tangke, may pagka-Ducati Scrambler ang kanyang looks. That definitely brings out the classicness of the bike. May mga makikita kang plastics here and there, but minimal and beautifully designed. At saka yung kanyang pinta, quality din kung titignan nyo. Maganda yung pagkakayari. At saka it's also having additional material over here na parang carbon fiber yung kanyang datingan. It's a little bit coarse to the touch, pero maganda yung pagkakayari. At saka meron siyang additional din dito. Ayan o. Same material as this one. At saka matagal nang gamit to ni QJ. Tignan nyo. Depende kung saan ka nakatingin. Either parang robot or rocket ship yung kanyang datingan. At saka sa kanyang umbok yung tipong wala talagang masasabing mali. Itaas at ibaba yan, my dear friends, sa tingin ko. Ito na ata ang pinakamagandang cruiser na nakita ko ngayong taon. At saka napaka-minimal ng kanyang datingan if you're going to ask me. Konti lang talaga yung mga plastic na nilagay. And kung may plastic man, it was put properly. Yung tail parang sport bike and yung mga decals na pinaglalagay nila detalyado. Ginawang mudguard on this part. On this part, malinis.
So, hindi ka basta-basta madudumihan kapag uulan. And ganito yung gusto kong styling. Yung tipong may halo talagang sporty pagdating sa kanyang classic look. Naka 1,580mm na wheelbase. Meron siyang 140mm ground clearance. Ang kanyang timbang, 212 kilos only. At saka meron siyang seat height na 720mm. Ang positioning niya, naka-forward po siya. Relax yung styling. But there's a catch. Hindi ka nga lang makakatayo while you are on the long ride. Tapos, yung kanyang handlebar, maganda din yung pagkakagawa. At saka isa sa nagustuhan ko dito is yung kanyang timbang. Yung kanilang Bristol bobber, medyo may kabigatan and mahirap talagang iangat. Ito, magaan to for a 600cc V4 engine. And sobra-sobra din yung upo natin. So, massive shoutout kay Sir Gino, one of our salesperson here. He is 5'2", and para makita nyo na rin kung abot ba. Ayan o. Medyo tingkayad na siya, my dear friends. Pero sa tingin ko, kung 5'1 or 5 flat, pwede pang maupuan. Yung tipong tipito na talaga siya. Pero okay pa rin para sa akin. May gusto kayong pa shoutout. Shoutout din kay Kate Vinculado na power kayo sa Bristol. Ayan, massive shoutout sa kanya. At saka disenyo wise pa rin. Kung titignan nyo po, meron tayong bracket dito. Naka bar and mirror po siya. And kung titignan nyo yung design ng kanyang grips, maganda ang pagkakagawa. At saka sa tingin ko, it's fair to say na yung kanilang chrome na nilagay dito, hindi rin nagpapahuli kahit papano. Kailangan lang talagang nalilinisan palagi or kapag nagasgasan, alam mong kitang-kita talaga siya. At saka I would always emphasize the styling of their key. Ganito naman palagi kapag kay QJ Motor. Yung tipong para siyang Swiss knife. Pati din yung pasukan ng key, maganda din po. And also on this part, ayun, kung paano nila pinosisyon. Styling, ergo, panalo. 3.6-inch TFT display. Kanyang pagkakaposisyon, nakatapat talaga sa mukha ng ride. At saka let's talk more about the controls. Kung titignan nyo po, maganda yung pagkakagawa and may pagka-classic pa rin yung kanilang datingan pagdating sa buttons. Titignan nyo, ayan, ang ganyan ang pagpindot, busina, o diba? Panalo. Ang kanilang turn signals on the other hand, ayan, pag ganito, ang kanilang high beam and pass light. Ayan. Ganda. Dito naman po tayo sa kanan. And as you see, ang technology niya or ang kanyang electronics, meron tayong TCS, kill switch, and also you may enter whatever you like to see here. Like for example, meron siyang riding mode, meron siyang road, at saka street. 2 different power maps lang kumbaga. At saka aside from that, meron din siyang tire pressure monitoring system. Yung kanyang upuan, I would say, may pagka-added premium kumbaga. Pagdating dito sa gitna, ayan po, the stitching, panalo, and simplistic on this part. Ayan. Ang kanyang upuan, unlike the bobber na medyo may pagka-traditional, ito, built for comfort. Kaya sa tingin ko, ibi-baby ka nitong motorsiklo na to sa long ride. At saka sa tingin ko, ito yung pinalit nila sa Bristol bobber kasi wala siyang pillion peg. So, pang solo flight talaga to. Pero there's a separation over here. So, sa tingin ko, kapag binuksan mo yan, pwede siyang gawing upuan. Tapos, pwedeng lagyan ng pillion peg somewhere else. At saka yung dati-dati na Marzocchi front suspension na makikita lang natin sa Ducati, meron din dito kay QJ. It has 41mm front fork. At saka, isa sa na-amaze ako dito is it can be manually adjusted. At saka nagustuhan ko rin yung dating ng kanyang dual side mount shock absorbers. It has oil damp and preload adjustability. Next time, kapag kukunin na ni owner to, may chance tayong patunugin tong motorsiklo na to. And I believe so, you're gonna love it. One day, bibihira na lang kasi makakita ng ganitong exhaust na yung tipong 4 talaga siya. At saka isa din sa bilib ako dito is yung kanyang pagiging big bike na datingan. Kasi titignan nyo, 130, 90, 16 large po tayo sa kanyang harapan and makapal talaga siya and matambok. At saka sa may likuran naman, 180, 65, 16. Tsaka tignan natin dito, ayan, na-appreciate ko rin tong ganitong styling. Yung tipong medyo maiksi yung kanyang front fender para ma-appreciate mo talaga yung umbok ng kanyang gulong. And the styling over here, yung separation niya sa kanyang suspension cover, golden po. Maganda yung kanyang datingan. And meron siyang 300mm dual disc brakes sa may harapan with the QJ Motor caliper branding. Sa may likuran naman, 240mm single disc brake. And it has dual channel ABS. At saka aminado, I'm always going to be biased with this kind of bikes.
kahit na hindi pa natin afford kasi nandun yung mixture ng kanyang classic and modernization. Hindi mukhang boring yung itsura. At saka pagdating naman sa kanyang presyo, para sa akin, isa to sa pinakasulit na mabibili mong 600cc. Ang kanyang SRP, 428,000 Philippine pesos. Pero dito kay Bristol Lanang of Davao City, ang kanyang presyo naka-promo, 398,000 Philippine pesos. Sa ngayon, wala silang in-house financing pero pwede mo siyang kunin through Security Bank or otherwise Asia Link. At saka ito yung masasabi mong 600cc is the new beginner big bike. Kasi nga, low on seat height din siya. Tapos, medyo may kagaanan din naman dalhin. So, massive shoutout kay Sir Michael of Bristol, Lanang of Davao City. And kay Sir Gino na rin for the seat height. Link in the description tayo sa ating mga sales. And Exodus 14:14 to everyone. Keep on praying and trust the process. And I'll see you in the next. Apat yung tambot. Ayan o, isang proof na magaan siya. Ayan o. Sir Michael. And ang kanyang height by the way, 4'9" ha? Larny. Ayo, tama. Sa ay, naalala niyo pa yung pasyo ko. Ay, paborito natin yan eh.